Welcome na po sa ating 6 months old na lakatan. Today is the 6th month na po talaga. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Na nag-umpisa tayong magtanim ng lakatan dito. Napakalaki na po talaga ng diferensya nung unang araw na nagtanim po tayo. At gusto ko kayong itur ngayon ditong araw na ito at update po kayo on the 6th month age of our lakatan plantation. Hindi man po pantay-pantay ang tangkad nila. Kasi nga po may mga part po talagang na-delay dahil po sa mga nasasabi nating stress mula pa man noon. Pero nakikita po natin na hudyat na po ito. Na hindi na magtatagal, may 2 buwan pa, pwede nang magkabunga yung mga unang lumaki na mga puno ng ating lakatan. Kahit nga ako parang hindi na rin minsan makapaniwala na ito na nga, 6 months na nga. Sabi natin minsan, ang tagal naman ng pagtatanim ng lakatan, ang tagal namang magbunga, ang tagal naman sa production stage. Pero talagang ano lang talagang more on patience lang po talaga pag nag-agrikultura, mga ka-agri. Dito yung mga area na dating puro tubig, talagang na-stress. Ito, masyado pang maliit. 6 months old ito, pero recovered lang ito. Yung iba dito sa pinakadulo na, ilang beses na nag-replant dahil ayaw talagang tumubo dahil sa grabing basa ng tubig dito. Yan, replant. Pero yung katabi niya dito, ang tangkad na. May 2 buwan pa, pwede nang magkabunga yan. Pag dire-diretsong maganda ang magiging panahon. Konti lang naman dito, siguro yung medyo na-stunted, kaya po nito na newly recovered lang, nasa mga 20%. Yung mga 80% natin ay talagang inabot yung expected natin na tangkad, kaya po nito 6 months. Dati ganito yung mga height pa lang yung iba, mag-uumpisa na nga magbunga pag nag-overage. Pero ngayon hindi pa ito magbubunga, talagang lalaki at tatangkad pa ito pag papatak at papatak pa rin yung ulan. Kahit mag twice a month lang na talagang makakadilig ng maganda, mga ka-agri. Ito na yung ating 6 months. Hindi ko nga maabot yung mga dati kong record sa tangkad at laki. At least ano na rin ako, tawag doon, na ano na rin yung expectation ko. Kasi nga na-stress masyado ito sa init dati ng bagong tanim at na-stress na rin sa ulan. So syempre ano yung expectation natin, hindi na natin maabot talaga yung pinaka. Pero at least po yung average na expectation po natin ay naabot po natin, mga ka-agri. Gaya po nito, 2 beses na mag-replant dito dahil sa may tama ng bunchy top. Talagang kailangan nang mag-replant kasi sayang ng magiging space dito Kasi pag masyado nang matangkad dyan, at ito masyado nang matangkad, ito mahihirapang makarecover. Kaya dapat habang may time, replant talaga para ano natin yung space, magamit talaga. Kunti na lang nga yung space natin, hindi ba natin magagamit, di sayang. So ito nga ay hindi masyadong high density na distancing gaya ng ginagawa ng ating kaibigang Ga-Agri TV. Medyo maluwag ng konti ito, pero at least po nakikita natin ang ganda dito, lalo dito sa area po na hindi na stress masyado sa tubig. Ang tangkad na po, ilang ano na, hanggang 4 times ng tangkad na sa tangkad ko siguro. Yung gaya po nito, matatangkad na po ito. Ito, bibiglayin nga tayo nito. May 2 buwan pa. Gaya po niyan, yung stock niyan. Pakit na nga yung kamay ko mataas niyan. Gaya niyan. May 2 buwan pa po. Aabot niyan dyan. Ang tangkad na yan. Bibiglayin ka sa paglaki ng puno nito. Habang binibigyan pa tayo ni Lord ng tubig, ulan na pangdilig dito. Kung hindi naman, mapipilitan po tayong maghanap ng ibang alternative na pamamaraan pag wala na talagang ulan. Pero may expected pa tayong mga bagyo ngayong mid of December hanggang last of December. Wala naman tayong hinaharap na El Nino phenomenon.
malamang ay maalagaan talaga ito ng Panginoon ng kahit paminsan-minsang ulan lang, na pandilig talaga sa ating mga sagingan, mga ka-agri. So happy po tayo. Naka 6 months tayo kasi yung iba, ilang buwan lang hindi mapaganda yung lakatan. Kasi po nakapagbisita ako kahapon sa isang area doon sa kabila na old lakatan farm ko. May nagtanim doon sa katabi ko na lakatan. Nauna pang tanim dito ng 2 linggo. Yung height niya po ng kanyang lakatan, kalahati lang yata ng height ko. Karamihan ay matangkad lang ng konti dito sa replant na ito. Karamihan ng saging nila ay mga mula po dito siguro mga 2 feet lang ang tigdag dyan. Ganun lang yung tangkad, parang ganito lang po. Karamihan ng tangkad ng saging nila ay ayan, ganito lang po. Parang ganito lang. Kung compare po sa akin dun sa kabila sa mga matatangkad ko, kasi karamihan nila ganito lang, ganyan lang, ganito, mayroon pang ganito. Mas matangkad yung mga matatangkad ko dito at mas malaki yung mga puno ng saging ko dito compare po doon sa kabila na nauna pang natanim dito. Yun nga sa kanila, malapit sila sa tubig, pero siguro dahil sa sa management or sa lupa na rin, or depende na rin sa kung anong binigay nilang mga pakain, nutrients sa ating mga sagingan. Dito po kasi unlimited yung ating goat manure. Pangatlong lagay na natin ito, at least 3 kilos to 5 kilos. Yung ating mga goats doon, continue po yung pagbibigay sa atin ng manure. So continuous na rin ang paglalagay dito ng manure habang meron doon. Talagang itatambak at itatambak na lang dito yung goat manure habang mayroon doon. Kung hindi nila makain yan ngayon, next year makakain yan. Para po patuloy na tataba at tataba yung ating lupa dito, mga ka-agri. So pasalamat tayo sa Lord sa kanyang blessing, sa kanyang grace. Wala pa namang bunga, pero lahat ng mga nangyayari po dito sa ating maliit na lakatan plantation ay grace po talaga mula sa Panginoon. Kaya happy po tayo may share sa inyo. Ito yung ating second area. Dati nagbablog tayo dyan sa taas, nako, mas maliit pa sa dito, mas maliit pa sa dito. Pero ngayon po, nako, ganyan na itsura, ganyan na. So pag nagkabunga yan, happy pa rin tayo mag-share sa inyo ng mga kung anong nangyayari dito. Update ko pa rin po kayo para po ma-encourage po yung ating mga banana farmers dyan, lakatan farmers dyan. Baka sakali makabigay tayo ng mga konting kaalaman sa inyo. Comment po kayo at baka po may alam na rin kayo. Turuan nyo rin po ako kasi yung expertise natin hindi lang naman ganun na kataas, kasi nga yung pagtatanim kasi ng saging ay continuous information, continuous studies. So dapat wag tayong himinto. Pag may bagong mga technology, bagong pamamaraan, try talaga natin na ma-put into action para mapakita natin sa inyo yung magiging result. Ito po, kakatapos ng weeding dito gamit yung asarol, pero marami pang mga damo-damo na natira. Second weeding natin yan pagdating ng araw. Ito yung second area. Yan po, compare po dyan sa taas, ganyan na po katangkad yung ating 6 months old na lakatan plantation. So then, hindi ko ito papatagalin. Nag-update lang po talaga tayo. Kahit na ito ay naka-integrate po dito sa ating Napier grass. Tingnan nyo po ating Napier grass. Grabe po siya kaganda. Walang abo-abono yan. Siguro dahil talagang rich lang yung lupa sa pilapil. Walang abo-abono yan po yan mga ka-agri. Pero grabe ka-green yung ating Napier grass mula doon sa taas hanggang doon sa ilalim na kinukuha natin magmula ng last months pa. Ang gaganda talaga ng ating mga Napier grass. Ba't napunta sa Napier? Dapat po mapunta talaga sa ating lakatan, ng ating usapan mga ka-agri. So yun, Merry Christmas once again everyone. Mula po dito kay Agritech on our 6 months old lakatan update. Ito na po talaga itsura. Ito na po talaga yung ating lakatan plantation. Sige po, maraming salamat. Mabuhay po kayo magsasakang Pilipino, tayong mga Pilipinong magsasaka. Mabuhay tayo. Continue to pray
in the Lord na i-bless yung magsasakang Pilipino. Hanggang sa muli!